So ayan daw yung kuha. Ito ito pala sinasabi ni Banat Bay. Nahaminchi siyang kitang-kita daw sa politico.com. Not once but twice. Na ano daw kasi ito parang kauna-unahan sa sa history ng Pilipinas na nakipagkita ang Senate President sa House Speaker. So parang ayoko muna magsalita sa ngayon pero may kutob ako iba yung kutob ko dito Kaya may nahuli kam. Oo, may nahuli kam at eto nga si Senator Chis Escudero na isa na rin ulit isang Senate President, no, nagkaroon ng botohan at ngayon ay siya na ulit ang Senate President ng bansang Pilipinas. At dahil nga dito marami na namang tumaas ang kilay. Dahil alam naman na natin na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At ngayon nga ay nagkaroon na ng botohan at mas lamang ang bumoto kay Senate President Chis Escudero. At dito nga may pinapalabas na naman po ang ibang mainstream media na itong si Senator Chis Escudero ay nahuli kam. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mamaya ako po ipapakita sa inyo kung ano nga ba yung nahuli kam at medyo naghinala ho ang taong bayan dahil bakit nga naman may kipag-usap ang isang Senate President sa Congress? So ayan po ipapanoorin natin bago tayo manghusga huwag muna kayong manghusga. Easy lang easy lang, huwag muna kayong manghusga dyan Oo, kasi masyado naman kayong masyado ngayong mapanghusga. So dito panoorin natin tong video na to na kung saan ay Senado, no? Eto basahin natin yung title, Senado hati kung dapat matuloy ang impeachment trial, pag-uusapan ng issue bukas. Oo, so ito panoorin natin. Pasensya na, iniingal tayo kasi kumain din. Napakadami na naman. Ang sarap kumain ng kumain. Atayin po pala, no, bago ang lahat dumadami ang humahamon sa atin ng tsuntukan. Dahil nga po dun sa video natin na paghahamon kay General Torre nag-viral at maraming mga pulangaw, mga dilawang taing vlogger, mga tansu vlogger ang naghahamon ngayon sa Banateros Brothers. Sa totoo lang nadamay pa si Banat Bay. So alam nyo, una-una hindi namin kayo papatulan. Depende na lang kapag nakita nyo kami tapos bigla nyo kaming inaway, hindi naman ata po pwede yun, no? So hindi pa pwede yun, hindi yun tinatawag na sige wag na lang. Oo. Wag niyong gagawin yung mga panakit-nakit kaya kasi may paglalagyan talaga kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, no, alam niyo sa panahon ngayon tanggapin niyo na lang, no, at hindi naman kayo yung hinamon ko si General Torre. Hindi ko alam bakit ang daming nakikisawsaw. Bagay, pag viral nga naman ang daming nakikisawsaw. So marami mga nag-aamon, yung isa pa nga may papadalan daw ako ng pamasahe, punta daw ako sa inyo. Sabi ko, sino ba nang tanga pupunta sa inyo? Tsaka ano mapapala ako? Ano ba yan? May mananalo ba ako ng milyones dyan? Oo, halimbawa mamaya pag nasaktan-saktan kayo, mapuruhan kayo, matsugi kayo magkakaso pa ako. Oo, wag ganun alam nyo, sa totoo lang, yung hamon ko kay General Torre para kay General Torre yun, hindi para sa inyo. Tsaka, unang-una, mas okay pa siguro na mag-focus kayo sa pagbablog nyo dahil yan na lang din ang pinangbubuhay nyo sa pamilya nyo. No, hindi katulad namin ng mga banateros na may mga kanya-kanya kaming trabaho bukod sa pagbablog namin.
Oh, yung sa inyo mga 'di ba dati may vlog tayong inilabas na kung saan binabayaran sila 70 to 100k at doon sa mga kilalang or mataas na ang followers umaabot ng 250k ang binabayad sa kanila para lang walang yain ng mga Duterte. So ngayon binabaliktad nga nila, kesyo kami daw, ganyan, binabayartaan na kung bayad kami, hindi na ako nungupahan ngayon. Diba? Ganun lang kasimple ho yun. So yun, mabalik nga tayo dito. Eto nga po, no, yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na naglabas na nga ho ang Supreme Court ng desisyon na ito ay dismiss na ngayon. So sa madaling salita, next year ulit sila makakapag ng impeachment. Oo, February 2026 na sila makakapag trial sa makakapagsampa ulit ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So eto nga yun, no. Pag-uusapan bukas ng Senado kung dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Okay. Mapamayorya man o minorya sa bagong Senado, merong kontra at merong pabor na ituloy ang paglilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Of evasion. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Nanumpa na. Congratulations. Mananatiling Senate President si Senador Chis Escudero sa 20th Congress matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Parang majority umina. leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. We should move on. We should move forward and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator Ano yung nasa buhok ni Kiko? Yan, kakakain mo ng dahon ng saging yan of the Republic. Dahil natalo sa Senate presidency, otomatikong minority leader si Senador Tito Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya, kung saan meron ding kilalang kritiko at kaalyado ng dating Pangulo. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hati-angyan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional But crisis. parang nag-iba yung sounds ng ng video. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment at ang mas mahalagang Ganda niya ito Amy in fairness Sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong pupos ng Korte Suprema, para tayo maunggoy. Magkahiwalay na rin sa minorya at mayorya. Ay, ba't mo? Senator Zubiri, ba't mo naman ginaganyan si Tory? Mamaya idemanda ka ni Tory ha. Sinabi, unggoy, pag nagsalita ka ng unggoy, nasasaktan siya. Ba't yung mga unggoy? Ay, naku ba? O, ito pa isang unggoy, Sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema.
Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Ontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Pinanghahawakan ko pa rin yung inanunsyo ni presiding officer dati na uupo kami ulit bilang korte bukas, Martes, no, 29 ng Hulyo. At syempre, top of mind sa amin ngayon yung kalalabas na desisyon ng Korte Suprema. So, kailangan din naming magkasundo. Paano kami magpo-proceed? Personal Ang na tanong, magkakasundo ba talaga kayo? tingin ni Escudero, dapat sumunod sa Korte Suprema. Pero Senado aniya ang magdedesisyon. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law. The plenary will decide. Nagpatawag na ng All-Senator Caucus si Senate President Chis Escudero bukas at inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang impeachment trial ni VP Sara. Dagdag Ayan abangan natin yan. Samantalang dito tayo sa isang balita, mapatungkol ho dito sa eto. Ano to? Escudero, Senate President pa rin matapos makakuha ng 19 boto, 19 na boto, no? So kawawa naman si Tito Soto pagkatapos maging atat sa impeachment kay Vice President Sara, hindi siya naging Senate President. Ito, rin natin. 20th Congress, sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay matapos silang makakuha ng suporta mula sa supermajority ng kanilang kapulungan. Saksi, si Mav Gonzalez. Ano pa rin pala si House Speaker? Na-extend si House Speaker? Malupit We should move on. We should move forward, and we must continue to do our job. Yun. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado, si Senador Chis Escudero pa rin ang Senate President sa pagsisimula ng first regular session ng 20th Congress. 19 ang bumoto pabor kay Escudero. So ito yung mga bumoto kay Escudero, no? Majority Black, Jinggoy, Villanueva, Ejercito, Gatchalian, Marcos, Bongo, Bato, Marcoleta, 2 Bilyar, 2 Soto, 2 Soto tuloy. 2 Tulpo, si Senator Robin, Lito Lapid, 2 Cayetano, at ito ang si Kiko Soto, si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Habang 5 naman ang bumoto pabor kay Senador Tito Soto. Sino yung bumoto kay Tito Soto? Si Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang 2 oposisyon noong Duterte administration. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Otomatikong minority leader si Soto. Ito yung mga bumoto kay Tito Soto. Si Subiri, sino ba itong isa? Nakalimutan ko itong nasa baba. Si Risa at si Ping Lacson. Okay. Minority ang mga bumoto para sa kanya. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hatiang yan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court has already spoken.
And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Ano man ang emosyon Loren Legarda pala. ng iba't ibang sektor ay sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong 19 na congressman na dumalo kanina. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law. The plenary will decide. Pag-uusapan din sa plenaryo kung maghahain ng motion for reconsideration ang Senado para iapela ang desisyon ng Korte Suprema, bukod pa sa planong ihain na MR ng Kamara. Sa Kamara, si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez Yun o, nanumpa na ha? Nanumpa na! Sumusumpa po ako na hindi na po ako anakaw kwarta bayan. Oo, malakas talaga si Speaker. Oh, iba, palakpakan natin. Iba talaga si Speaker, no? No, nandyan pa yan sa damit ko. Ganyan ko ka-idol yan si Speaker, nasa damit ko pa. ng House Speaker. 269 sa 290 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez. Nag-isang nominado sa posisyon. How much? Ay, sorry. Ilan daw? Papakinggan natin. 269 sa 200. Wow! 269! 260 times 150 million. Ay, sorry. Walang ganon. Hindi ganon si Speaker. Oo, walang ganon. Hindi ganon niya si Speaker na po. Kaya yan po ang pinaka-the best speaker in the history of the Philippines. Oh. Walang walang kakurap-kurap sa kanyang pagkatao. Walang walang kadungis-dungis ng korupsyon kay Speaker. 19 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez. Nag-isang nominado sa posisyon. 34 ang nag-abstain. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Wow, ng unos! Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Ang galing ha, iba din ha. Oh. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Aba, hindi daw natutulog si Marcos. Utaylay namin na. Ba't hindi natutulog? Huwag naman ganun. Ikaw may iba ka ding banat Speaker Martin Romualdez sa pinsan mo May paseguhi ka din hindi natutulog. Kaya pala sabi niya, anong gagawin natin? Ay puyat naman kasi talaga. Babantayin natin ang ating kapulungan. Kapulungan, okay. Siguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Mapapabayaan! Bakit presidente ka ba? Wala daw hayaan na bubong na babagsak. Wala daw pader na magigiba. Aba, ikaw, kaano mo si Thanos? Malakas ang kapangyarihan mo, Speaker, Halal na Senior Deputy Speaker si David J.J. Suarez ng Quezon 2nd District at Majority Leader si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential Son Sandro Marcos. Si 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang Minority Leader. Si Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City, ang anak nitong si Congressman Omar Vincent ng 2nd District ng Davao at pinsan ni Kong Paulo na si Harold ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP at ang alyado nila Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City, walang binoto. Hindi rin daw sasama sa minority group at magiging independent daw sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong na nag-walkout silang mga taga-Davao matapos ang roll call dahil ayaw nilang maging political puppet na nagpapanggap na public servants. Tama lang yun. Pati sinabi ni Romualdez na isa sa mga haharapin nila ay ang impeachment ng bise. The Supreme Court has spoken. So ibig sabihin may kipagdurugan pa rin pala ang House of Representatives sa korte. Sa madaling salita, susuwagin nila ang korte. Aba, naku po. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, parang mas malakas kayo kaysa sa korte.
Ayos ah. We recognize its decision. But let it never be said that the House of the People bowed in silence. Wow! Ito, nakakatakot eh, no? Wow! Ay, silence! Lapit, no? Parang galit na galit si Speaker. Huwag nyo naman kasi masyadong ginagalit si Speaker. Tingnan mo, high blood na si Speaker, oh. Yung ganyan, no? At sino nga ba ang mga senador na hindi dumalo sa SONA ni Marcos Jr.? At dito nga ho, alam naman na natin na itong sila Pulong, Congressman Pulong at iba pang mga congressman ay umalis agad dyan sa pagdeklarang speaker ulit kay Martin Romualdez. So dito naman yung mga senado na no-show sa SONA. So panoorin natin. Sa ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang senador ang hindi dumalo. Kanya-kanya silang paliwanag kung bakit nila piniling hindi dumalo sa makasaysayang ulat sa bayan. Narito ang report ni Ina Mortel. Hindi dumalo sina Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong taon. Kahit naman din sino, hindi halimbawa ito, baka sabihin may mga, syempre may mga basher na naman dyan. Sabihin mga bastos tong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Unang-una kasi, obvious naman na talaga ang Administrasyong Marcos ang kumakalaban sa mga Duterte. At iniisa-isa nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, di ba? So kahit di naman ako sa kalagayan nila, ba't ako pupunta doon nung makikipagplastikan ako sa kanila? Totoo naman, kahit naman din sino siguro. Kung ako nga tatanungin, tanga na ba at may pagplastikan ako sa inyo? Di wow. Diba? Di wag na lang ako pupunta. Ba't pa ako pupunta dyan? Ganon din naman, puro naman na may pagplastikan na lang ba ako? Kaya na yung naunawaan ko sila. Sa kabila ng kanilang hindi pagharap sa taunang ulat sa bayan, idiniin ng mga senador ang kani-kanilang paninindigan at mas agarang tungkulin para sa bayan. Sa isang press conference matapos ang pagbubukas ng unang regular session ng 20th Congress, ipinaliwanag ni Senator Amy Marcos na mas pinili niyang tumutok sa relief operations para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may napakaraming dapat gawin na para sa akin urgent and important. Pupunta ako sa ilang school building at schoolhouses kung saan yung mga bata nag-iintay ng pagkain, ng school supplies na nasira. Pupunta na lamang ako doon. Naka-schedule kasi yun eh. Ayon sa senadora, bahagi rin ng kanyang desisyon ang pakikiisa sa Duterte Bloc, isang grupo ng mga kaalyadong senador ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte na una nang nagpahayag ng hindi pagdalo sa SONA. Sa panig naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tahas ang sinabi nitong... Ayan ito, linaw Ayaw kong makipagplastikan. Alangan pupunta ako doon ng nakasimangot. Alangan naman magpunta ako doon ng pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Bakit ako makipagplastikan? Tara, tama, palapakan! Tama naman! Kahit kaya kasi sinabi ko walang problema dito. At least nagpakatotoo sila, di ba? Kasi lalabas lang talaga na na plastikan ang magaganap doon. Siyempre, kahit din naman ako, pupunta ako sa... Halimbawa, kung ako vlogger lang ako, iimbitahan ako sa SONA, ba't ako pupunta doon? Alam mo, galit ako kay masama ang loob ko. Hindi ako galit, masama ang loob ko kay Marcos dahil sa ginawa niya kay Pangulong Duterte. Ba't ako pupunta? Kaya tama itong sinasabi ni Senator Bato. Piniling huwag dumalo upang maiwasan ang aning pagpaplastikan. Samantala, naglabas din ng pahayag si Senator Robin Hood Padilla. Anya, hindi ito usapin ng politika o personal na galit, kundi isang anyo ng paninindigan at pagmamahal sa bayan. Buong suporta anya ang ibinibigay niya sa Pangulo, lalo na sa mga batas na nagbibigay halaga sa kultura, tradisyon at pananampalataya ng mga Muslim na ayon sa kanya ay susi sa pagkakapantay-pantay at tunay na kapayapaan para sa mamamayan. Ngunit para kay Padilla, hindi niya kayang dumalo sa SONA bilang anyo ng tahimik na protesta, lalo na habang nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nahaharap sa posibilidad ng paglilitis sa isang banyagang hukuman.
Si Senator Bongo naman hindi nakadalo sa SONA dahil sa iniindang severe back spasm na kailangan matingnan agad ng doktor. Sa kabila nito, tiniyak niyang makikinig raw siya ng SONA bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang senador. Samantala, buong suporta rin ang ibinigay ng Duterte Bloc kay Senator Chis Escudero sa kanyang muling pag-upo bilang Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Okay lang naman din nun eh. Pwede ka naman makinig sa bahay na lang nila. Ganun din naman. Pupunta ka doon, makikinig ka, diba? So wala rin. So ako, mas okay na yung ginawa nila, huwag silang pumunta. Oo. Mas okay na rin yung kaysa ganyan naman, may pagplastikan nga sila. Samantalang, motion for reconsideration na hinahanda ng Kamara. Ito nga, may kipagdigmaan nga yung Kamara sa Kamara na sa ibasurang impeachment case versus Vice President Sara Duterte. Talagang may kipaglabanan ng Kamara sa korte, no? Oo, kasi feeling nila sila mas mataas sa korte. Di nagka-Korte Suprema pa tayo kung kayo mas mataas. Hindi kontento ang Kamara sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report! Sa report! Sa ngayon ay wala pang schedule ang House of Representatives. Sir MJ, ang ganda nung ganda ng jacket mo Kung kailan isasampa ang kanilang apela sa Korte Suprema. May mga kongresista namang nagsasabi na maaari daw na masampa ng impeachment case ang lahat ng mga maestradong bumoto pabor para ibasura ang impeachment laban sa Vice-Presidente. Maghahain ng motion for reconsideration ng mababang kapulungan ng Kongreso laban sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Princess Abante, kapagsalita ng Kamara, na bagamat iginagalang nila ang SC ay hindi sila sang-ayon sa naging pasihan ng desisyon. Nilino ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang reklamo, taliwas sa naging pahayag ng Korte. Anya, may formal na mosyon, botohan sa plenary at agad silang bumuo ng panel of prosecutors para sa trial. Gate ni Attorney Abante, mali rin ang premise ng Korte. Hindi rin kasi tiningnan ang plenary vote at tila mali ang pagkakasunod sa timeline at mas pinaniwalaan ng news articles kaysa sa opisyal na House Journal. Paliwanag ng Kamara, ilang beses din nilang inimbita si VP Sara sa public hearings pero hindi raw ito nagpaliwanag sa issue ng kanyang confidential funds. Ang ilang beses nang pinaliwanag sa inyo, hindi niya lang talaga pinapakinggan. Anong hindi pinaliwanag? Kalokohan nyo. Wala naman ng House of Representatives na kapag naitama ang facts sa impeachment ay pwede pang mabago ang desisyon ng Korte Suprema. Matatanda ang ibinasura ng Supreme Court ang reklamo dahil lumabag raw ito sa one-year bar rule. Ayon sa SC, may naunang complaint noong December 2024 kaya't hindi na pwedeng tumanggap ang Kamara ng panibagong reklamo sa loob ng isang taon. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, tungkulin nilang tiyakin na lahat ng sangay ng gobyerno ay sumusunod sa saligang batas gamit ang pinalawak na kapangyarihan ng SC sa judicial review. Dagdag pa ni Leonen, tingnan nyo to obvious na talagang winabastos ng mismong Congress ang batas ng Supreme Court. Ang batas ng Pilipinas. Biruin nyo to, nagdesisyon na ang Korte Suprema. Kataas-taasan, ibig sabihin kataas-taasan, pinakamataas. Kasi taas na, tapos itinaas pa. Kataas-taasan nga. Pero, ang Congress matigas ang muka. Matigas ang mukha ng Congress at pinaglalaban nga nila na parang mas kapanipaniwala yung sinasabi nila, yung pinaglalaban nila kaysa sa Supreme Court. Anak ng teteng naman, Hindi purong political impeachment at may legal at constitutional din ito na aspeto. Siya ang ponente ng desisyon ng Korte Suprema. Linaw-linaw na niya, hanip. Grabe talaga ang Congress, no? Hindi, talagang antindi, no? Ayaw nila talaga magpatalo. Ayaw nila magpatalo, gusto nila sila lang lagi. O samantalang, eto na nga, yung huli cam ni Chis Escudero. Oo, so basahin natin yung title para hindi ho tayo ma-fake news, ha? Oo, eto po yung title. Nahuli cam, pagbisita ni Escudero sa Kamara sa gitna ng BICAM deliberations agenda. Oo, so ito 4 hours ago. So ano ba to? Bakit
Bakit pumunta si Chis Escudero doon? Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Chis. Naku po. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not Naku po. once but twice sa kasagsagan Not once, but twice. Naku po. BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Eto parang iba yung kutob ko dito Iba ang kutob ko Parang dinudukot si Chis Escudero pa ilalim Bigla lang ako napaisip na bakit naglalabasan nitong issue na to kay Escudero ngayon. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Naku. Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Aba, grabe naman yung dialogue mo, kuya. Ang usok, kapag tinakluban mo ng planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ito. Edi higupin mo para walang sumingaw. Gago ka, Jay Guevara. Pinapahigop yung usok. Iba din panglito lapid yung dialogue mo, kuya. Iba din Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Chis sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Ngayon, eto yan. Bakit lumalabas tong issue na to ngayon? Hindi ba kayo nagtaka na bakit nakakuha ng media ng Politico.com yung CCTV footage ng House of Representatives? Pangalawa, alam naman natin na itong bilyonaryo hawak to ni Martin Romualdez. Anong meron? Ano to? Kasi dito pwedeng mag-isip tayo na nakikipagkontsabahan si Senate President Chis Escudero kay Martin Romualdez mapatungkol sa impeachment or dito sa budget na to. Pwedeng ganon. Pwede nating isipin yon. Pangalawa, bakit nailabas itong CCTV footage na to? Anong meron? At dito ko pa unang-unang mapapanood itong balitang ito dito sa bilyonaryo. Tapos pinapalabas nila dito na parang may inilalapit or may ipinapakausap. Kasi usapang pera na naman to eh. Tapos sinit ito, ayan, Province of Sorsogon. So dito daw si Chis Escudero sa Sorsogon na yan na may total na 9.136 million pesos ang budget dyan. So ako medyo kinakabahan ako dito sa balitang ito. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Chis na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed
to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam ko ninyo yun. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear. Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito niyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. Nako po, mukhang may masisisi sa flood control issue Mukhang may masisisi, nako po. Mukhang may panibagong strategy, nakita ang mukhang may bagong strategy, parang strategy nito ay parang sisiraan ng Senado. At dito ipapadaan sa flood control issue. Nako po, medyo nakakaano to At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naiparatutupad. At kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang... Kung matatandaan nyo si Senator Villanueva ang isa sa mga nagsalita mapatungkol sa flood control issue. Tandaan nyo yan Hindi ko na ipapanood sa inyo yung video pero si Villanueva po, ang isa sa mga bumabatikos sa flood control budget. Pero ngayon, nandito na siya. Ini-airy na siya ngayon. Bulacan si Villanueva yan. So ganun daw yung budget ipinapakita ngayon. So anong purpose nito? Naku po. Eto na, mukhang tatrabahuin na ang Senado. Mapatungkol ho dito sa mga mukhang sa kanila isisisi ang flood control issue. Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin, muli kaming babangon.
buhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga matay minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.